just say, the Lord needs it. Kay katapusan, Lord. Salamat sa kay gayunan. Ay maghihatag ka na mo, Lord. Taliwalas mga katalagman na niabot sa among mga palibot, Lord God. Ikaw gay nagalibot usab ka na mo sa imong protection. Amen. Ug salamat, Lord, sa kinabuhi kay gayunan. Nagawaston kami nga maka paminaw sa imong mga pulong nga imong ipadangat sa matag usa ka namo. Para damor pa kami maligon, damor pa kami, Lord God, nga kaduol ka kanimo, O Dios. Lord, dihugi mo mga alagad magadala sa imong mga pulong nga imo gayud. Hallelujah, ang imong anointing maga-flow and overflow, that your words cannot be hindered by the enemy. Salamat, Lord, that your words will be able, O God, hallelujah, be understood by your people. Thank you so much. Bless us all together and continually cover us with your presence. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. Now, the message of God this morning is about the Lord needs it. Ang Diyos nagkinahanglan. So, dili lang tao na ay panginahanglan, pero ang Ginoo na apod siya'y panginahanglan. So, matod pa sa story nga atong ibasa in Luke chapter, sa four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, naani siya nga story, pero na-diferensya gamay. And I choose this book sa Luke. Okay. So, ingon din nga si Jesus ni adto paingon sa Jerusalem, went on toward Jerusalem. Adto siya paingon sa Jerusalem, walking ahead of his disciples. Siya ginag-una sa iyang mga disciples because ang leader, una dyan, mabitan to, ang normal nga position sa bata kung mataok, una ang tiil or una ang ulo? Una ang ulo because the head must come first. The leader must be leading. Amen. Hello. It's not the feet. Yan mo rin itong pamahiin. O sa ganito, kung mamatay ang tao, o sa iuna ipagawas puntahan, ulo o tiil. O sa iuna ipagawas, kung mamatay ang tao na ilubong na, ipagawas na sa balay or kuan, sa iuna, ulo ba ito, tiil ipagawas uno? Ulo gihapon. Ulo gihapon. Sa ito, walking ahead of his disciples. Ang tsada nga leader, mag-una-una. Mag-una sa kadasig, unas mga pag-ampo di kay, Pastor, mag-ampo na ta, Pastor. Pastor, magsimba na ta, Pastor. Hello? Amen. Because the thoughts, the words, the message is naadiri. Wala sa bukton, wala sa tiil, wala sa paa. So walking ahead of his disciples, naglakaw si Jesus nag-una sa iyang mga disciples. And as he came to the towns of Bethphage, pag-abot ni Jesus dito sa lungsod sa Bethphage and Bethany. Bethany is house of poverty. Balay sa mga pobre. Ang mga lugar ang tao sa Bethany is mga pobre. House of poverty, mga pobre. So yun siya pag-abot dito sa lungsod sa Bethphage and Bethany on the Mount of Olives, ito sa bukid sa Olibo. Daghan olive. Diba dito si Jesus nag-ampo? Daghan olibo. The anointing is there. Because kasagara gigamit sa anointing is the olive. Mount of Olives na puno sa mga olibo ng mga tanom nga kaanan og olive oil as the anointing. And he sent two disciples ahead. Iyang gipa dala ang duha ka disciples matod pa. Let's proceed to the next one. Kung sa instruction ni Lord sa duha ka disciples nga ang gisuko, go in that village over there. And siya nga adtong duha anang balangay dito dapita. He told them, as you enter it, kung makasulod na mo anak nga balangay, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Ipaklaro ni Lord ang mahitabo. Ipaklaro ni Lord ang instruction. Kung maabot na mo anak nga balangay, anak nga lungsod. Kung makasunod na mo, makita na mo og batanon nga or natipa nga dangki. Nakahikot pa siya o wala pa dyo'y nakasakay anang dangkiha. So go. First instruction, go there. Go to that village. Ikaduha is antay it. Badbari ang maong asno and bring it here. Okay, bring it here dal adiri. If anyone asks kung naay mangutan na kaya naman siya tag-iya ato, hindi dito sa tag-iya.
Why are you untying that colt? Nga nung inyo man nang ibadbaran na nga, colt is laki nga asno nga natipa. Just say, the Lord needs it. So makita na to ani nga bersikulo. Nga bisan di ay, naitag-iya ato nga asno, apan ang lagbang tag-iya sa tanang butang sa kalibutan, mao ang Ginoo. Piniyalan lang ta sa mga butang nga atong nabatulan karon. Amen. Piniyalan rata. Kuan lang ta. Gi-entrust ra na ni Lord sa atoa. Gipiyal ra na ni Lord sa atoa. Kung ang nagsalig nato, nagpiyal ana, manginahanglan ana, wala gingon nga, uy, nag-overpower si Lord sa tag-iya. Because the Lord owns everything. Kitang mga tao, kung unsa na atong kaptangan na atong nabutang ni diri, gipiyalan lang ta ni Lord. Gi-entrust lang ta, gi-entrasan lang ta ni Lord, ana, kung kapiyalan ba ta, ato ba na maampingan? O dito na butang, o dito na ba mabutang ang atong pagbatig, panahon sa mga butang nga gipiyal ni Lord. So to, naagani ko badlong ninyo, nga nganong inyo nang ibadbaran, na lang, the Lord needs it. Hello, so tanaw na to. In verse 32, so they went and found the colt. Ug nangadto sila. Okay, and found na to, okay. Now, ato makita no, nga kung suguon tas Ginoo, kung kinsay suguon sa Lord, it takes what? It takes faith, courage, and obedience to follow the instructions of the Lord. Kay maingon gitong do. Na, kung saan man nato, maalaan kitang kawatan ang gisugo ni Jesus nato kay di man jud to ato baon niya. Makailang magid ang mga tao nga lumulupyo ra ta sana dumuluong lang taanang napita. Suwa gid sila na panahon nag negative. Because sometimes kung suguon ta ni Lord, sulayan gid ta niya. Kung mupatuo ba ta niya? Hello? Sulayan gid ta niya. Actually, this is a test. Gusto ni pasumat, dili sa ko, daghan kay nagpares ako. But the message of the Lord, you have to give this message today. Ang kabalo mo kanus ang message, while I was opening dito sa kwarto, nako'y planner 1997. Giabri na ko, gikan sa first page to last page. Kung nakita na ko ni nga wali, na kini nga wali di ay, is adto pang August 25, 1996. Kung sa dikitan ang nako ang wali, wow, katsada. August 25, 1996 pa nako naging wali. Wala. Ang naadiri ani. Atensya family pa. Wapari si Junjun siguro itong panahon na napari si Junjun gamay pa. Si Aldos Mila na ana ni sila. Sir Nining na amura ni sila. Pila rin ni kaluga sila nga mga daan na 30 na katuig. Pagtanaw na ko. Kagikan sa first page to last page, kitanaw na ko ang akong planner sa 1997. Naadito ang Cottage Bible Study, kinsa na Cottage Bible Study, pila attendance, ingana ko mag-record, ingana ko kadetalyado mag-record. Asa na Cottage Bible Study, asa na Bible Study, pila ka buok, morning mo na, naka-record na din. Pati ang date. So, iwalay na kanong Sunday. O niya kasi pasungan kay, gusto niya nga mo, magpo-relax ako. Ingko nga, lahi ang instruction sa Ginoo, lahi sa tao. And sometimes, lagi na ako, you must obey. God is powerful. Hello? So, ingana, so they went. Okay. So, sa to, imagine, ang first instruction, adto mo dito. Okay na pag adto dito. Adto dito, okay na, simple na. Yung sa'yo, adto sa village. Ang lisod-lisod, kaya yung tiri, ikaduha, kung mag-anin niyo ang nating nga, laki nga asno, badbari, butoy lisod. Pag adto dito, okay na to, first instruction, okay na to. Ang ikaduha, badbaran man. Di manguna-una dyan ka, Lord. Murag mapahama. O negative mo na wala kay obedience, wala kay faith. Bingon siya ka, Lord, ipahamak man po mo, Lord. Diba? Badbari. Unya, kung naay mo badlong, ing na lang ang Ginoo mo gamit.
Sumo to. Nangan to ang duha. Wa ra ba gi-mention ang duha para why? Why? Itan-aw na ko sa 4 books, Matthew, Mark, Luke, and John. Wala gi-mention ang duha. But they are special. Once gani, sige tag suguon. Ganahan sila og sugo na to, paborito ka. Di ba sa opisina ko, sige kag suguon, paborito ka, masaligan ka. Amen. Once ka di kasuguon, di ka kasaligan. Hello? Munang ay kaguon ko, sige kag suguon. Kay kanang sige kasuguan, dako nakag-agi, kaysa wala pa'y isugo sa imuha. Amen. So they went and found the colt. Ningadto ang duha. Nakitaan nila ang colt or nothing, asno, matod pa. Just as Jesus had said, sama sa gingon ni Jesus. And sure enough, as they were untied, pag-abot dito, wag isa ukon-ukon, ikaw libad-bad una diha. Wa siguro sila nagtulod-tulod, no? Ano, importante gidi ay. Sa to, ug wala sila faith, courage, and obedience to follow the instructions of the Lord. Dili mahitabo ang uban pang mga pakitabo. Okay. No. So, sure enough, as they were untied, tinuod jud sa diyang samtang gibadbaran, kay dili ba ito diretso mabadbad po diretso. Ayokon ba iputog-ikot, karon iputog kabuhi. The owners asked him, the owners asked them. So, unsa man ang owners man? Siguro pamilya. Ang tag-iya ato pa, isa pamilya. Naingon in town sila, ngano man inyong gibadbaran, ha? So kung ang maot o kinaiya ng i-disciple na, niya, ano di ay? Oh, kinanglan maay taog, kinaiya. Hello? Amen. So, ingon ng tag-iya. Ang pamilya tag-iya. Ano bang inyong gibadbaran na? Let's proceed to the next verse. O, naman ang next verse. There's 34. And the disciples replied, the Lord needs it. Wala na yun siya na. Gamito niya Ginoo. Wala na binalita. Kung walay mahimuot kung kita binalita. Ginabuso. Yan siya gamiton sa Ginoo. Gamiton sa Ginoo. Sa gamiton sa Ginoo. So, si pasabot. Nga kung naay gamiton sa Ginoo, nga atong butang, kay para sa iyang katuyuan, ay yung ihikaw. Amen. Teka, ako mani, ako kininggi, dugay na ako ning, ako chuni. Ingon ang disciples, nag-follow good sila sa instruction. Ang Ginoo mo gamit niini. So wala nakatingog ang tag-iya. Wala katingog ang tag-iya, nga kalibutan ng tag-iya. So when the Lord, the first principle that I wrote here, wala na ko nasuod sa kuan kay wala gid mabas. When the Lord needs something, the worldly owner cannot react, but obey, submit, and let it go. Kung ang Dios manginahanglan na sa mga butang, nga sa kalibutan, nga naanay tag-iya. Pero pinalayan na siya. The worldly owner ang kalibutan nun tag-iya cannot react. Wa naka-react ang tag-iya. But obey and submit. Ilan ang gitugutan ang duha ka disciples. Kay labaw sa to, the Lord needs it. Lord means imong Ginoo. Labaw siya. Usay, anak raman ta maingog Lord, una ta sa problema. Ang Ginoo say nato, healer lang siya kung naay ato kalapian. Di siya Lord. Kung Lord nato siya, siya'y matuman sa atong kinabuhi. Dili kita may matuman. So the disciples said or replied, the Lord needs it. Ang Ginoo na kinahanglan. So naatay mga butang nga gipiyal sa Lord. Nga siguro gikinahanglan na ni Lord. Kay para magabitik along the way of this story, this will go very
Beautiful. So they brought the colt to Jesus and threw their garments over it for him to ride on. Okay. So the Lord needs it. Why? He wants to ride on it. Gikinahanglan ni Jesus kay gusto niyang sakyan. Sato, wala pa'y bisag isa nakasakay atong dangkiha, atong nati nga asno. Gusto ni Lord nga siya una makasakay sa atong kinabuhi. Gamit sa atong kinabuhi. Hello. The Lord needs something. He rides. Not just he rides, but a colt which has not ridden by anyone yet. Gusto ni Lord mo sakay sa wala pa nasakyan, bilisan kinsa. Hello. Diba, a transportation. Ang ilang pamaagi sa pagbiyahe sa una, dili man Rolls Royce, dili man, ang sana, Hilux, dili man, sport, sa panagihang ng mga Lamborghini nga masakyanan. Mga animals to ang transportation. So, si pasabot na, kung gamiton, kinanglan ni Lord ang atong mga, masadiha, mga vehicles, mga items nga gikinanglan ni Lord. Gikinanglan ni Lord. Ang pangutana, willing ba ka para sa tagiya? Hello? So, they brought the colt to Jesus and threw their garments over it, for he ride on it. Nisakay si Jesus sa maong donkey. He rides on it. Matod pa nagsakay siya. Now, the difference I look sa mga Matthew, Mark, Luke, and John, pero at muli sa sa Mark chapter 11 verse 3, na difference ani. Mark 11 verse 3. Ito ganina sa praise and worship, naglingkod ko, I reserve my strength for this time. Mark 11 verse 3. If anyone asks, what are you doing? Kung naay mangutanaon, sige buhat siya, say, the Lord needs it and will return it soon. Wala na masulat sa Matthew, sa Luke, o sa John. Sa Marcos sana. Kung naay mangutana nga nang inyong gibadbaran, ay nilang, ang Ginoo is nanginahanglan ni ini kung iyarang ibalik paghuman sa buluhaton. So kinahanglan day iuli nato ang mga iuli nato mga butang kagamiton nato pag human og gamit. And will return it soon. Wala na nasulat dito sa Matthew, Luke, o sa John. Now, let's proceed to kining Luke chapter 19. So, ang instruction ganina, tatanaw nato ni before tawan, go, untie the donkey, bring it here, that adiri, and just say to the owner, isulti lang sa owner, the Lord needs it. So, kinahanglan ato ma-follow ang instructions ni Lord. Kung naatay courage nga moadto bisag layo. Hello. We have to obey. Kung kita'y gitagaan ni Lord og instruction, kita'y gisugo, wala kita yung luha nga, tamo lang, kasi sige nang gisugo-sugo. Kung ikaw ang gisugo, ikaw mo tuman. Amen. Hello. Muna, atong pangutan, on atong evaluate atong kagaling, unsay gisugo ni Lord sa ato ka? O wala pa ba'y gisugo ni Lord sa ato ka? Pila ta ka years nga nangalagad si Ginoo, wala pa ta nakamatikod nga gisugo to si Ginoo. Nya wala pa ta kamatikod nga ako ta gitabang sa bulo to si Ginoo. Dili pa sabot, yearly ra ta mo tabang, inig Thanksgiving ra ta mo tabang. Kaya sa alain pa, inig pista ra ta mo tabang, kung wala pista, di po ta mo tabang. Hello. Okay. Now, pag humandayin ato gidaladay nila ni Jesus ang maonga asno o matud pa and through their garments ilang gipanglabog ang ilang sanina didto kagang Jesus.
Why is it that their garments were thrown? Matod pa. Let's proceed to the next one. Okay, verse 36 says that. Verse 36. Verse 36. As he rode along, the crowd spread out their garments on the road ahead of him. Okay. Samtang gisakyan na ni Jesus ang donkey, ang mga panon, matud pa, nanggawas ang mga tao. Nanggawas ang mga tao. Kaya nakita na si Jesus is nisakay sa donkey. Why? This is the fulfillment in the book of Zechariah chapter. Okay, unyan na lang sa Zechariah. Tiwason sa nato ni. So, samtang si Jesus nagsakay sa mga donkey, the crowd spread out their garments on the road ahead of him. To apa si Jesus dito. Ang mga kinsa man nga crowds, kung tanaw na to sa unahon, muuto hindi pang walihan, muuto hindi pang ayo. Wala na si Jesus nagwali ani, wala na si Jesus nagperform og miracles. Is nagsakay na lang siya sa donkey nga walay tingog-tingog. Hello? Wala na siya gitingog. Wala na siya nagwali. Nisakay siya sa donkey. Padayon taasan na natamad sa Zechariah. So, verse 37. When he reached the place where the road started down, sa diniabot si Jesus, sa dapit nga diin, dito nagsugod. Sa Mount Olives, all of his followers began to shout and sing as they walked along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. Oh. Kung sa dapuno, kinsa tong mga tawhana, mga followers ni Jesus, mga disciples ni Jesus, mauto ang nakakitag milagro, mautong gipang walikan ni Jesus, mauto siya nga crowd, nga diin namati si lakang Jesus. Sa diha nga si Jesus ni tungha. Isip katumanan sa gipropesiya is nanggimaw sila, nanggawas sila. Kung wala pa nag-obey tong duha, dili matuman ang maong at propesiya. Dili matuman ang naisulat sa kasulatan. Sa ato pa, kung walay mutuman sa sugo sa Ginoo, walay katumanan ang mga propesiya. Amen. So, the Lord needs it. Naginanglan siya mga tao nga mutuman pud sa mga si Jesus, hituman sa iyang amahan. Ikay, kada Domingo gatuman mang kulod gasimba. Remember, being Sunday goers not enough. Ing kulod ayuhan ako. Takan pa ko wala na human na trabaho. Gusto pa ko mo trabaho niyo. Di kay excuse na ko, Lord, mahulay na ko. Nako, agi. Para sa ako, gamay pa to. Nga naman, ang ingon sa Holy Spirit is grabe. Ang mga taong mature, bisag kapoy ang lawas, gusto lang yapon mo trabaho. Amen. Hello. Ang led by the Spirit, mupadayon or muhunong? Mupadayon. So those who are led by the Spirit of God are the children of God. O ang mga anak sa Ginoo, mutrabaho o magpuyuay? Mutabang dili. Mutabang. Di kay mutabang duot, mutabang o chismis. Hello. So as when they reach the place where the road started down the Mount of Olives, all of his followers began to shout and sing as they walk along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. Nga humanat to, madunggan ang mensahe sa Ginoo, humanat to, makakita sa milagro, na anti-response sa Ginoo. Amen! Nagdahig sila sa Ginoo. Wala sila nagtago-tago. Di ka ikaw lang tamaminaw, dawat sa milagro, maglingkod-lingkod lang ng tawa tayo buhat. May mga challenges nga mulaton sa simbahan. Alos, wala pa gyapon.
kita mag-effort. Dasig kita. Nga naman. Grabe community engagement. Godly engagement. Kamusta? Community engagement is good. But godly engagement is needed by the Lord. Hello? Sa itong godly engagement, ipakita na ito, nagwalit ta, nag-comfort ta. Di ka mag-ulaw-ulaw ta, kay madlungon ta. The Lord needs our time. The Lord needs our, nalis, kagitudlo sa atuan. The Lord needs our application, our obedience. Amen. Tig-iko lang ta. Maminaw, pipipipong ko pamati pa uli. Tekan kaita na. The followers of Jesus showed up. Gusto ni Lord musakay siya sa ato. Sakyan ta niya, gabiton ta niya. Amen. Let's see Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah chapter 9 verse 9. Rejoice, O people of Zion. Rejoice, O people of Zion. Shout in triumph. Paglipay o katawan sa Zion. Pagsinggit sa kadaugan, O people of Jerusalem, o katawan sa Jerusalem, look, your king is coming to you. Kaya ang inyong hari, moabutay na. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. Mo na ni ang fulfillment. Mo itong ang ipangwalihan, ang ipang-ayo. Mo na sila, nagkalipay sila, nga ang ilang Diyos nga nagawali, ang ilang Diyos nga nagaayo, naglingkod na sa donkey as the fulfillment o angay sila napoy mo tingog magdaig sa Ginoo. Humana si Jesus nagwali nagtudlo unsaon pagdaig magsimpa, unsaon pagpaymoon sa Ginoo. Sila na mo aplikar sa ilang nasaktan sa pulong sa Ginoo. Amen. Di kasi kinang tapamati daghantag knowledge, wala patay applications. Ako gibati di makapugong sa mando sa Espiritu Santo. Patay buhi, kabalo kong langit ko. Hello. Mo na siya. Propesya sa Zechariah chapter 9. Ang fulfillment during the time ni Jesus. Muto ang mga tao nagsingkit sila, nagdaig sila sa Ginoo. Unsay ilang message, unsay lyrics nila. Let's proceed to Luke chapter 19, verse 38. Blessings on the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven. Panalangin. Hello. Antod pa diri. Nga, gidaig ang Diyos. In verse 38. Blessed is the King. Let's see the ESV. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Bula ka ng hari nga niabot di sa ngalan si Ginoo. Peace in heaven. Kalinaw sa kalangitan. O himaya sa kahitasan. Blessed be the King. Dalaygon bulahan ang hari. Hidaig nila. Ingani kasadya. Ingani ang lyrics nila. Simple lyrics as long as it glorifies the Lord. It reaches to the throne of the Lord. Who? Dili kay mo ni uso karon. Dili kalibutan nga uso. Unsa giingon sa Ginoo? Dili daw do not be dictated by the world's trending. Be able to discern what the Lord wants to do.
Jesus is the king, dalay ko ng hari. Ilang gidayeg ang hari. Si Jesus sa una nagwali, nag-ayo. Karon ni sakay na siya. Ni sakay na siya, wa na siya na wali. O dili to siya maksakay, o wala ni ubi ang duha. O wala courage and faith and obedience ang duha. Dili na mahitabo. Dili ma-fulfill ang Zechariah chapter 9 verse 9 and all other scriptures. Walay matuman kung walay mutuman sa mga sugo sa Ginoo. Manang pangutan-an ninyo kung say sugo sa Ginoo sa inyo ha. O say napay sugo balik-balik, wa pagid nato ma-obey. Kasagara, unsa man na nga sugo mawala nato gi-obey about giving. Kinsabay nakapasar na sa tithing and offering. Kapila na nagbalik-balik, dili man nawali sa pastor. Hello? Hello? Peace in heaven. Kalinaw sa langit and glory in the highest. In verse 39. And some of the Pharisees in the crowd said to him, o pipila sa mga Parisiyo, sa crowd or sa mga tao nga naa dito, Teacher, rebuke your disciples. Ingon to mga Parisiyo, mga religious leaders, nga maayo ka ay magwali. Pero ang ilang kinabuhi, why ayo? Ito, beautiful outward. Batot pa sa Matthew chapter 24 or 25. Muramog mga lungon. Buwan po tanawon. Prosulod. Daog na, baho na. Hypocrites. Blind guides. Hipokrito, di pa karuning nun. Buta nga mga mugiya. Sakit kayo ito, no? Ingon na mga pipila ka mga Parisiyo nga naapo didto. So ang uban nagdaig sa Ginoo uban nananaw ra. Tanaw ra sila. Murag mga buwang. Hello. Ingon sila, teacher, rebuke your disciples. Unsa ingon ni Jesus? In next verse, he answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. Naribyukan ang mga, nabadlungan ang mga Parisyo. Isa, kung ako silang pahilungon, ang mga bato, muon maninggit, mo'y mo tsabaw. Kay gusto ni Lord na imo daig. Mo bito sa langit, sigig daig. Atong buhat pang dito, daig og simba sino, daig og simba sino. Kung magtinapulantay, daig sa simbag, daig og simba rin sa kalibutan. Gusto paganagana, dito sa langit, dili po, non-stop! Ang laton, pagdaig, simba sa Ginoo. Hello. Sa una, sa bago pa ta nagsugod sa ministry, 90s pa, dito ba sa bumbungan. 30 minutes nga praise, 30 minutes nga worship. 1 hour ang praise and worship. Pero along the way, nagkakatigulang, daghan na tigulang. Di naman mag-agwanta po ng mga tigulang 1 hour. Bisan pagbatanon kung dili na kamadasigon mga laga, di nakakagwanta. So atong gi-shorten, gi-lessen na to. Kaya ato pong sabto ng uban. Hello? Bisag gamay nga kanta, kung gikan sa mong kasing-kasing, mo tusok na sa kasing-kasing sa Ginoo o ikaw madutlan na sa presensya sa Ginoo. Nga na siya eksik na. Bisag naglingkod ka diha, naghapa ka diha, kung ang Ginoo, imo nang na-connect, dalay ko ng Ginoo. Pero bisan pag nagbayaw-bayaw ta, nagtindog ta, kung ang atong kasing-kasing una-una, wa pa natarong, tubangan sa Ginoo di kaya puntarong. So, matod pa din the Pharisees, na agyo'y mga himantayon, nga badlungon ang mga tao nga daig sa Ginoo. Hello? Kabadlungon ang kadaig sa Ginoo. Kadumdum ko sa una, dito sa first simbahan sa nag-assign lang kita sa Ginoo. Kaya this is just part of the fulfillment sa vision na ipakita ni Lord. Ipakita ni Lord sa ako nga vision ng mga simbahan. Dito sa Emmanuel, dito sa Guiding Light of Diri, o gatong ikaupat, ipakita na ni Lord. And then sa dito, kinalagay magdaig ta mag-practice sa praise and worship, sa mukan ang silingan, nagsuko-suko. Siyempre, ma-provoke po ka. Suko po ka.
Salamat sa ikaw. Dito, isog mong gitpo kay siya. O amot pila kabuan namatay siya. Tiguang babae ito. Pag diri na punta sa guiding light, laki na po'y nagbantay. Sulod gid dito. Kamulunging praise and worship practice sa Sabado. Isog kay siya. Pila kabulan namatay po siya. Ang tanang mo badlong sa mga paisa to, ipahilong ito to. Pahiluman na sila, ingon ang parisyo. Pahiluman sila, ingon mga followers Jesus. Ingon si Jesus, kung ako siyang pahilumon, ang mga bato, muon mangingog, muon mo tiyabaw. So siya pasabot, kung samukan ta sa mga pagdaig, samukan ta sa mga kuwan niya, nga nahandain ta wordly song. Very big question. The Spirit of the Lord is not in you. O hulat tayo mo judgment. Hello? Nasa din, nagdaot ko, mag-3 weeks naman karong Tuesday. Kung naka-online man gani akong internet or namati ko wali or kuan kong sounds, sana ka ng Christian song or usay, nalimtan na akong palo. Kaya nakatulog na ko. Wala ko kung kaya na ko mag-post ko. Nanginanglan si Lord, nato. Amen. Diba? Kasi ginikanan, wala nang inanglag anak. Kasi ginikanan, wala nang inanglag anak. Nanginanglan si Lord nato anak na niya. Sa din nagdaot ko, nga magpaluto ko. Kaya di pa na ko kaya. Usugo ko sa kong anak. Pila pasuguan. Ato na po sa ako, pila pasuguan. Lisod kayo suguan nga. Lisod kayo manugo nga. Mura mo pasapasa ka. Muna ang duha, nagisugo niya kabalo ko. Muti abdot mo liho. Wala ginginli. Wala ginganli by the way. So, the fulfillment of the prophecy was fulfilled because of the obedience atong duha. Ngani, unang tikang para matuman ang katumanan sa propesya. Kung dili kita mutuman sa mga tulumanon nga sango ni Lord, napay tulumanon. Hello? My health condition cannot stop the ministry where God called me. The passion, the eagerness is there because I love the Lord. I really love the Lord. I really love the Lord. That's my commitment to serve Him. I really love Him. I love Him so much. And I know that He loves me. Whatever the findings, whatever the things nga, kung batungan pahulay ko, uban ko, no, 1 year pa siya, 1 year nagpahulay. And the leading of the Lord is that. Sometimes, pahulay, during pahulay, ministry is not a big burden sometimes. Actually, it's the other side that makes me weary. Hello? Nga na akong kasing-kasing para sa Ginoo. Nga na akong kasing-kasing magbuhat sa Ginoo. O gusto ko makita nga namang liwat na ako diri. Hallelujah. Namang liwat na ako. Bisag gabi mo uli, kadlaw mo uli, di ko sa bluton sa Ginoo. Ay nga na ako. Because I love the Lord and I love the people of the Lord. That's my heart. That's my passion. I did not work for money. Kabalo si Lord, Ana. Kabalo siya. Bisa katuan ako dito. Tapi madalagis na. Tapay mag-reading because my heart is not about money. It's about ministry. The Lord needs me. The Lord needs you. The Lord needs us all. Hello? To fulfill the prophecy. Ito, silang tanan nagdaig sa Ginoo. Nagdaig sila sa Ginoo. Hallelujah. Ining-iling ng mga mantayon. Na sige lang pamantay, sige lang mangitag bikil. Sige lang pangitag bikil, asa ka biklon. Sa matutudlo, pahilungan sila. Sila na rin. Gusto nila padayon ang pagdayon. Padayon ang mga buluton. Ngayon gisugdan na rin sa kalibutan. Shall we all stand up? Oh, glory to God.
Hallelujah. Dahil ko na itong kinatay bayo atong kamat na ito sa Ginoo. Ato siyang simbahon. Ato siyang dahigon. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. Hallelujah. Dalaykod ka, dalaykod ka. Yes, Lord. Hallelujah. Dalaykod ka, O Diyos. Dalaykod ka. Ang pagsimba alam kanimo ra. Dalaykod ka, O Diyos. Dalaykod ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Dalaykod ka, O Diyos. Dalaykod ka. Ang pagsimba alam kanimo ra. Dalaykod ka, O Diyos. Dalaykod ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Dalaykod ka, O Diyos. Dalaykod ka. Ang pagsimba alam kanimo ra. Dalaykod ka, O Diyos. Dalaykod ka. Di kinabuhi alagaran ka. Di kinabuhi alagaran ka. Di kinabuhi alagaran ka. Salamat o Diyos sa imong mga pulong na naginanglan ka sa mga butang ni ng kalibutan, ha? Naginanglan kag mga alagad di mo obey para matuman ng imong mga propesiya o Diyos. Dalagon ka sa katapusan, himuha kami sama. Hallelujah, ka-obedient, O Lord God, ni Pedro, sa diyang na-empowered na siya sa Holy Spirit. Sama ka-obedient, O Lord God, ni Pablo. Hallelujah, wala isa pa yan. Unsay dangatan, O Lord God, basta masunod lang ka, kaantalan na empowered sa Holy Spirit, ang kasing-kasing una trabaho para sa kaymayaan sa Ginoo. Lord, ikaw magapanalangin atong pulungan. Na dili na mo malimtan, Lord. Dili na mo, O Diyos. Hallelujah, i-taken for granted ang tanan ng inahanglan kagidiay. O gusto nimo nga kami, ang imong gamiton, imong sakyan, imong harian, imong giyahan, Lord. Para, O Diyos, matuman ang imong mga pulong, O Diyos, nga imong gipadayag kani adto pa, O Lord. Salamat sa tanan, himayag dungog para kanimo ang tanan, Lord, sa ngalan ni Jesucristo nga maging luluwas.